Magandang araw po mga kapamilya. Narito ako sa Barangay Budjao and Salvacion ng Daraga Albay. Sinimula na po ng Provincial Veterinary Office yung paglilikas ng mga livestock animals o mga alagang hayop na nasa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Nagsimula po yan noong Lunes dito muna sa area ng Daraga Albay. At ngayong araw, kasabay na rin yung area ng Ginubatan. So itong kinalalagyan ko po ay isa sa mga identified na mga polling sites o pansamantala muna na paglalagakan ng mga hayop, dito muna sila alagaan. At sa mga oras na ito ay nagkakaroon po ng operation, yung Provincial Veterinary Office. Nagdi-deworming po sila, nagbibigay ng vitamins, namimigay din ng mga equipment gaya po ng lubid na magagamit po ng ating mga farmers. At nagkaroon din ng tagging kanina, no? Kasi kasabay na rin sa pamimigay ng mga ayuda sa mga hayop ay niregister na rin po nila ito. So dito sa malawak na areang ito, pansamantala munang aalagaan sila. Malayo po ito sa 6 kilometers permanent danger zone. So naroon po ang Mayon, no? So dito lang sila sa areang ito para kung sakali na magsasagawa ng mga intervention ang Provincial Veterinary, madali lang po silang maipon dito. So on record, nasa 29 barangays yung affected nitong pag-alboruto ng Bulkang Mayon at nasa 1,309 kung di ako nagkakamali o mahigit 1,300 na mga farmers sa buong Albay na po yung apektado nitong pag-alboruto. So lahat po yan iikutin ngayong mga susunod pang mga araw at pabababain yung lahat ng mga alagang hayop. Yung baka nasa mahigit 1,000 at yung mga kalabaw naman, kagaya nito, nasa halos 1,000 din po sila. Pati mga alagang manok nasa 8,000 plus, mga native yan, mga pato, kasama yan. Pati nga mga alagang pusa, no? Alagang mga aso ay pinalilikas din. Pero dahil bawal nga po sila sa evacuation center, ang pakiusap ng Provincial Veterinary Office na sana raw ay ipakiiwan muna sa mga kapitbahay nila o mga kamag-anak na malayo doon sa 6 kilometers permanent danger zone. So kanina nakausap ko rin si Doc Manny ng Provincial Veterinary Office. So yun nga, namimigay sila ng mga ayuda, pati nga mga feeds, no? Mga supplementary feeds na pwede ring makain ng mga hayop in case na magkaroon ng ashfall at hindi makakain ng mga damo, ay yun na muna ng mga temporary na pagkain or supplementary na pagkain yung gagamitin. So pakita lang natin yung ginagawa nila, no. So yan po, nilalagyan nila ng tag, registration number. Yan, tinuturukan din ng vitamins. Ups. Yun, buti na lang. Muntik na tayo doon. Nagulat kasi yung baka. Medyo masakit din kasi yung pagturok. Ayan. So okay na siya. So marami yan po dito. Malawak po ito. Marami sila rito. At marami ring identified na mga places na pwede silang alagaan. So dito lang ngayon naipon sila dahil mayroong intervention na ginagawa yung Provincial Vet. Pero sabi nila ay ikakalat din yan dito. Ang mahalaga ay malayo na po ito sa 6 kilometers permanent danger zone. So mula po rito sa lalawigan ng Albay, Vince Villar, ABS-CBN News.